JP Aguilera. Kaya si Alden, no? Kamukha ko lang yun eh. Nagtagal lang ako ng salamin. Di ba? Sa iba kaya si LR? Palakpakan naman. Sa mga naunang comedians. Tuwing nakakita ako ng batang nagra-rugby, sinasabi ko sa sarili ko, dapat pala pagkain na lang yung binigay ko. First time nakakita ng anak ko ng homeless nung isang araw. So nagulat siya. Sabi ko sa kanya, anak, kaya uubusin mo dapat yung pagkain mo. Para di ka sumunod dyan sa kuya mo. Alam nyo ba, pag nakakita kayo ng pulubi na may karga-kargang bata, sir, alam mo ba? Kaya pala laging tulog yan. Kaya pala yan laging tulog kasi ginagamitan nila ng cough syrup. Alam mo ba yan, sir? Ngayon, alam mo na. Sabi ko nga tatay ako at curious ako. I can confirm gumagana siya. Tataka lang ako nung ako yung gumamit ng cough syrup. Nagkabukol yung anak ko. Tigas pala ng bote nun. O si JP, gano'n yung jokes ko. Oo. Ewan ko, ba't kayo pumapalakpak? Kaya ganun yung jokes ko, bibigyan ko lang kayo ng context. Lumaki ako na ginugulpi ako ng tatay ko. Ba't ka tumatawa, man? Nakakatawa ba yun? Gagawin ko pala nakakatawa. Kasi sabi ko sa sarili ko, alam mo pag ako yung nagkaanak, hindi ko sa kanya ipaparanas yung naranasan ko. 3 pa lang yung anak ko. In-enroll ko na siya sa taekwondo classes. Para may konting challenge. Sobrang hirap na hirap lang ako kasi simula nag-taekwondo siya, kailangan ko siya laging i-remind na mas mataas sa yellow belt yung leather belt. Naabutan niyo ba yung Bantay Bata? Yes. Ano? Hindi pala yun babysitting service. Nalaman ko yung pinoposasa na ako. Sorry, ikaw. Ikaw yung malapit eh. Meron ka bang pet peeve? O hindi mo alam yung pet peeve?
Pwede yun eh, di ba? Ang pet peeve ko yung mga may hindi alam ang pet peeve. Di ba? Hindi, ang pet peeve ko, nakita na kayo nun, yung bata sa fast food tumatakbo. Tapos hindi siya makontrol ng magulang niya. Di ba? Iba yung feeling. Pag tumama siya sa kanto ng lamesa. Tama siya ng kanto ng lamesa. Iiyak siya. Habang pauwi kami. Nagets ni Mamo? Oo nga, no? Speaking of fast food, in-enroll namin yung anak ko sa McDonald's Kiddie Crew. Alam niyo yan? Oh, saya pala nun, ma'am. No? Nag-enroll ka rin? Hindi kasi anak ko, kontuwa siya nung nagkikidi crew siya. Sa akin, malapit sa puso ko yung McDo. Kasi bago ako naging professional, bago ako naging komedyante, nag-part-time ako sa McDonald's dati. Na-inspire ka ba sa story? Ready na ako pag tinawag ako na magpakailanman. Nag-part-time ako, nag-service crew ako, nagpursigi ako para makagraduate, para makahanap ng higher paying job. Para ngayon, i-cosplay ng anak ko yung kahirapan ko. Diba? Diba? Okay lang naman sa akin. Ang problema ko lang, simula na nag-kiddie crew yung anak ko, lahat ng sinasabi niya sa McDo, nadala niya na sa bahay. Nakabasag siya ng pinggan. Tapos papaluin ko siya. Sabi niya, Dad, pa-Boyd. Sabi niya. Nilabas ko yung leather belt. Sabi niya, Daddy, wala ba kayong smaller belt? Medyo traditional parent ako, pinalo ko siya. Kahit ayoko. Sabi niya sa akin, thank you for giving the exact amount. Pero gusto ko siyang i-enroll ulit next year kasi alam ko na enjoy niya yung experience. Oh. Di ba, maliban sa taekwondo, di ba? Sobrang saya niya. Pero pag in-enroll ko siya next year, baka graveyard shift naman. Doon daw tumitibay yung mga tao sa graveyard shift. Pwede ba ako maging real for a second? Medyo mahirap tong ginagawa namin kasi lagi namin kailangan mag-open mic sa gabi. So pag uwi ko, kadalasan yung anak ko, alam mo yun, tulog na. Isang beses umuwi ako, hinihintay niya ako sa pinto, di ba? Sabi niya sa akin, Daddy, alis ka ulit. Di ba? Alam mo yun, yung sakit nun, marinig sa isang magulang, di ba? Kinailangan ko siya i-assure na, anak, hindi mangyayari yan. Habang gising ka pa. Pinukpo ko siya ng cup syrup.